ng Okay, cameraman. quarter to 11. Okay na, Karan? Okay na. Quarter to 11 ka matapos. أعوذ سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng mga kapatid na Muslim. At sa mga hindi pa po nagmumuslim, naway sumainyo ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay magmatnubayan sa tuwid na landas na kung saan yung landas na yon ay binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang mga propeta. Yun po ang pinamuhay ng lahat ng mga propeta, wala pong iba kundi ang relihiyong Islam na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inangkin niya, sinabi niya, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna ad-dina indallahi al-Islam. Sabi niya, katotohanan, ang relihiyon na galing kay Allah, na mula kay Allah, ay walang iba kundi ang Islam. Na kung saan, ang ibig sabihin ng Islam, ito po yung pagsunod, pagsuko, pagtalima. So ibig sabihin to, yung lahat ng sumusunod at sumusuko, sila po ay matatawag na Muslim at sumasakot po kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po si Allah subhanahu wa ta'ala. So, yung sinabi ko po kanina, sa ngalan ni Allah, ang mahabagin, ang pinakamawain, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay naukol lamang sa nag-iisang Panginoon. Walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan siya yung lumikha ng lahat ng bagay na nakikita at hindi natin nakikita. Yung po si Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya, sino man ang nasa tuwid na landas ay walang makapagliligaw kahit magsama-sama ang lahat ng mga nilalang sa kalangitan at kalupaan. Para iligaw yung pinatnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi pa niya, sino man ang nasa ligaw na landas ay walang makakapagpatnubay sa kanya kahit magsama-sama lahat ng mga nilalang. Para siya ay patnubayan. Maliban sa patnubay ni Allah subhanahu wa ta'ala ay walang sino mang makapagpapatnubay sa kanya. Simple. At ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang yung naging isang Diyos na tunay. Na hindi lamang Diyos ng mga Muslim, Diyos po natin lahat yun. Hindi po special lamang sa mga Muslim. Opo. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay propeta, kataman nabiyin. Yun po yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya po ay panghuli, pangwakas sa lahat ng propeta. So ito po yung topic namin. Si Muhammad ba ay sugo, propeta. So ito po yung sinabi ko kanina na sinabi mismo sa Quran, si propeta Muhammad Rasulullah kataman nabiyin. Yun po yung nakalagay sa Quran na kung saan si Propeta Muhammad, siya po yung panghuli sa lahat ng propeta. So ito po yung paniniwala natin, paniniwala po ng mga Muslim, na meron pong 124,000 lahat ng mga propeta. Simula po kay Adam alayhi salam hanggang kay Propeta Muhammad, umabot po ng 124,000. So, yung mga major prophets, unang-una na po dito, si Noah, simula kay Adam alayhi salam hanggang kay David, kay Abraham, kay David, kay Jesus, at yung kahuli-hulihan po na pinsan ng Propeta Muhammad, ito po walang iba kundi si
ni Jesus alayhi salam, wala pong iba kundi ang kahuli-hulihan sa lahat ng propeta, si Propeta Muhammad. So, para sa kaalaman po ninyo, mga kababayan namin, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Jesus Christ, magpinsan po silang malayo. So, kasi bakit po tinawag na magpinsan po sila? Kasi nung panahon po ni Abraham, si Abraham po, meron pong dalawang anak. Si Ismael, na kung saan siya yung panganay, at si Isaac, siya po yung pangalawang anak ni Abraham. So dito, lumitaw ngayon si Propeta Muhammad kay sa lahi ni Ismael. So dito na po sa Saudi Arabia po yan. Hanggang sa lahat ng mga Arabo po sa buong mundo. So, ito po yung paniniwala namin, mga kababayan namin. Ang Propeta Muhammad, hindi lamang special na propeta sa lahat, sa mga Muslim. Kundi, ang Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sumakanya nawa ang pagpapalat ang habag ni Allah, ay para po sa ating lahat, kasama po kayo. Dahil ang Propeta Muhammad, siya po yung ibinabalang Allah subhanahu wa ta'ala na rahmatan lil alamin. Na kung saan ito yung habag ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa lahat ng mga nilalang. So, ibig sabihin po, ang Islam ay hindi po nakikipaglaban sa inyo. Kasi bakit? Inaanyayahan po ang lahat ng mga tao na kung saan lalong-lalo na yung mga ayuhal kitab, kayo po yun. Na kung saan, upang maniwala tayo na mayroong pang propeta, ito po si Propeta Muhammad. Kasi makikita po natin, ang Propeta Muhammad, yung kanyang turo, ito po ay turo din po ng lahat ng mga propeta. Simula po kay Adam alayhisalam, hanggang kay Noah, si Noah po, yung po yung kauna-unahan na kung saan isinubo siya para sabihin sa mga tao na meron lamang nag-iisang Diyos. Hanggang kay Moises, hanggang kay Abraham, hanggang kay Moises, kay David, hanggang kay Jesus Christ, makikita po natin na meron lamang silang sinasamba yung nag-iisang Diyos. Kaya po, ipinadala ang lahat ng mga propeta para sabihin lamang na merong nag-iisang Diyos. So makikita po natin sa Quran yan, na kung saan, lahat ng propeta, iisa lang po ang kanilang katuruan. Ito po yung pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos. Kaya nga nung panahon po ni Musa, nakalagay po sa Quran, sinabi ng Allah, nagpakilala siya, sinabi niya, Innani, anallah, la ilaha illa Allah. Sinabi niya, ako si Allah, nagpakilala siya. Ako si Allah, wala nang ibang Diyos na karapat dapat pag-uulan ang pagsamba maliban sa akin. So yun po yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagpakilala siya na mayroon lamang nag-iisang Diyos. So nung panahon din po ni Jesus Christ, makikita po natin, maging sa Quran nakalagay po yan. Sinabi niya, Ya Bani Israila, budullaha. Sinabi niya, o bayan ng Israel, ang Panginoon nyo. At ang Panginoon ko ay nag-iisang Panginoon. Ya Bani Israila, budullaha, sambahin lamang si Allah. Sinabi niya, Ya Bani Israel, budullaha Rabbi wa Rabbakum. Innahu man yusrik billah, faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'ahu an-naru wa ma lidalimin min ansar. Sinabi niya, o bayan ng Israel, ang Panginoon niyo at ang Panginoon ko ay nag-iisang Panginoon. Ha? Sambahin niyo si Allah. Huwag kayong magtatambal. Huwag kayong mag-associate. Huwag kayong sumamba ng ibang Diyos maliban kay Allah. Kasi bakit? Sinabi ni Jesus Christ, sino man ang magkaroon ng ibang Diyos, sumamba ng ibang Diyos maliban kay Allah, ang paraiso ay ipagkakait sa Kanya. At ang magiging kanlungan niya, magiging tirahan niya, apoy ng impyerno. So, ito po yung sinasabi na kung saan kaya pinadala ang lahat ng mga propeta para sabihin na meron lamang nag-iisang Diyos. Kaya sinabi nga na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Noong panahon naman po ni Propeta Muhammad, ito rin po yung sinabi. Kaya nga sinabi ng Allah, Qul. Bismillahirrahmanirrahim. Sinabi niya, Qul. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sinabi ng Allah noong panahon ng Propeta Muhammad. Sabi niya, sabihin mo Muhammad, si Allah ay nag-iisa. Ha? Si Allah ay nag-iisa? Ang lahat ng mga nilalang sa kalangitan at kalupaan ay umaasa lamang kay Allah. Allahus samad. Sinabi niya, lam yalid wa lam yulad. Hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak. At sa kanya ay walang makakatulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. So yun po yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Walang ibang Diyos kaya isinugo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi para sabihin na mayroong nag-iisang Diyos lamang. At sino yung Diyos na yun? Walang iba kundi yung lumikha ng lahat ng bagay na nakikita at hindi natin nakikita. Yung po si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa wikang Arabic, Allah, pero sa Tagalog siya po yung nag-iisang Diyos na tunay. Panginoon na lumikha ng lahat ng bagay na nakikita at hindi natin nakikita. So ibig sabihin, kung mayroong nag-iisang Diyos lamang, hindi po Diyos ng lamang ng mga Muslim si Allah, kundi Diyos po natin lahat yun. Ha? Kaya lang pinananatili namin Allah dahil doon siya nagpakilala. Dahil sinabi niya, Innani anallaha, la ilaha illa Allah. So yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ako si Allah, wala lang ibang Diyos maliban sa akin. Kaya, sambahin niyo ako. So yun po. Kaya bakit sinugo ang Propeta Muhammad para sabihin may nag-iisang Diyos lang? Wala nang iba. Kasi ng panahon ng lahat ng mga propeta, iisa lamang ang kanilang sinasamba. Wala lang ibang sinasamba. Maliban lamang doon sa nag-iisang Diyos. Minsan, makikita po natin sa pag-aaral natin, mayroon pong tinatawag na pre-Semitic languages po. Makikita po natin sa lahat ng mga propeta, halimbawa po, yung panahon ni Musa alayhi salam. Sa wikang Hebro, mababasa po natin, nakalagay po doon, Shama Israel, Elohadu Adonai Ahad. Sinabi niya, ubayan ng Israel ang Panginoon nyo, ang nag-iisang Panginoon. Na ating Panginoon ay nag-iisang Panginoon. Nung panahon ng ni Jesus alayhi salam, nung panahon ni Musa, Elohim, yung tinatawag niya. Nung panahon po ni Jesus Christ, tumawag po siya sa Mateo, nakalagay po yan, sa 26 hanggang, nakalagay po yan, nakalagay doon, sabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani. So nangangalugan po yung sabi niya, Eli, sa wikang Arabic, sa wikang Aramaic, Eli. Pagdating po sa Hebrew, Elohim. Pagdating naman sa Arabic, Allah. So yung tatlong yan po yan, iisang Diyos lang po yan. Kasi kaya lang nagkaiba-iba ng pangalan dahil dun po sa kani-kanilang mga salita. Na kung saan, ito po yung ginagamit ng mga propeta. Opo, yung po yun. So, ito po yung, alhamdulillah, ito po yung pagpapayag namin ng Propeta Muhammad. Siya po yung kahuli-hula na propeta. Hindi lang propeta ng mga Muslim, kundi rahmatalil alamin. Ibig sabihin, rahma, ibig sabihin, awa, habag sa lahat ng sangkatauhan. Kasama po kayo doon, mga ahlul kitab, mga kababayan namin. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Time. Tama. Okay, sa panig ng ating mga kasamang Muslim, napatulayan niya ayon sa kanyang paliwanag na si Allah ang Diyos at si Allah ay si Allah, hindi, siyempre kung may sugo, may Diyos. Ang Diyos nila si Allah at si Allah nagsugo na kauli-uli ang propeta na si Muhammad. Yun ang sabi niya. Ngayon, ikaw naman, gigibain mo ito. Papatunayan mo na hindi sugo. Magtatanong muna tayo. Tatanong tayo. Ilang minuto ang tanungan? 5 minuto. 5 minuto ang tanungan? 5 minuto. Ha? Baka dapat 5 tanungan lang. Unang tanong. Hindi, umuuna siya. Walang gibaan. Umuuna siya. Walang salita yun. Hindi, Walang gibaan. positive, negative eh. 5 tanungan maganda ay Ang bida rito, si Muhammad. Pero walang gibaan. Kaya, dito, si Muhammad, pinatulayan niya ayon sa kanyang salita na huling sugo. Sa 10,000 sugo, si Muhammad ang pinakahuli. Hulilat siya. Ito, tatanong siya. Huli niya eh. Tatanong siya. Hulilat, pero sa pagpapakuha yun. Oras na lang talong. Ganito ang unang katanungan. Okay, start ka lang, ano? Parang bias itong ano, Tanong moderator ka, natin ah. 10:50 matapos. Limang tanong. Yan. Ayon sa sinabi mo na si Propeta ang Muhammad ang huling sugo at mayroong 124,000 prophet. 124. 124,000 prophet. Dito sa 124,000 prophet, kasama na ba din si Muhammad? Kasama na po siya. Okay.
Lahat-lahat na po yun, 124. Lahat-lahat. Okay. Bago kay Muhammad na pinakahuli, sino ang sinundan niya? Okay, yung sinundan niya kanina, maliwanag yung sinabi ko, si Jesus Christ alayhi salam. Yung kanilang pagitan is 570. Sabihin natin na yun, mga 600 years. Okay. Yung pagitan nila. Pero isa lang ang mensahe nila, yung pagsamba sa nag-iisang Diyos. Okay. Okay, nasagot. 570 ang pagitan nila bago lumitaw si Muhammad. Okay. be upon him. Kung si Jesus Christ ang sinundan ni Muhammad, saan mo naman kinuha ngayon ang propesya tungkol kay Muhammad bago siya naging kahalili o kasunod ni Kristo? Okay, ganito po yun. Saan mo kinuha ang Okay, propesya? ganito po yun. Wala po iba, doon siyempre sa pinaniniwalaan namin. Dahil mga Muslim kami, of course, nakalagay po sa Quran. Gusto mo, basahin natin? Hindi na. Okay. Basa, gusto mo? Hindi lang. Okay, ganito yun. Paliwanag ko muna kasi hindi ba malinaw. Ganito. Kaya ako sinabi yun, dahil yung sagot ko sa kanya, ang Propeta Muhammad, pinatutunayan namin, dito sa pinaniniwalaan namin sa Quran, at sa hadith, marami itong nabanggit doon, na sinabi mismo ni Allah, na ikaw Muhammad ay kahuli-hulihan sa lahat ng propeta. Saksa sa lahat ng propeta. Kataman nabihin, sabihin sa Arabic. Okay, nasagot mo na. Tanong mo lang. Hindi, tanong mo lang. 5 minuto yan eh. 5 minuto yan. Walang pangatlo, basta 5 minuto. Kahit ilan. Okay, ngayon. Ay, oras, huwag mo interrupt. Okay. Itong palang question ko. Ginamit mo ang Quran na propesya kay Muhammad. Wala na bang ibang referensya na para malaman natin, sa Biblia naman, mayroon bang propesya bago siya sumunod kay Jesus? Okay, ganito po yun. Okay, ganito. Mayroon po kaming malinaw na batayan na kung saan ito ay pinananaligan namin. Ito yung pinangahawakan namin. Siyempre, dahil Muslim kami, kung ano yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na malinaw, yun ang pinaniniwalaan namin. Kung sa Biblia, unang-una, merong nabanggit doon na katulad nung pangyayari na kung saan maglalagay ng propeta ang Diyos sa kapatid. Nakalagay po yan sa Deuteronomy 18:18. Pati doon sa sinasabi ni Jesus Christ sa Juan 14 at 16, nakalagay din po doon. Opo. Pero hindi po yun ang batayan namin. Ang number 1 na batayan namin, dahil Muslim kami, of course yung pinaniniwalaan namin Quran at ang hadith. Yun po yun. Okay, tanong pa. Ginamit mo ang Deuteronomy 18:18 na sinabi doon at ang Diyos ay maghirang ng isang propetang tulad ko. Tanong. Tulad mo. Ha? Tulad ni Moises. Tanong. Sino ang katuparan nito? Nung ito ay nagkaroon ng katuparan, ang sinabi ni Moises na ang Diyos ay maglagay ng isang propeta, sino na ngayon ang katuparan ng hula nito? Okay, ganito. Sasagutin natin. Ngayon, kung walang Quran, palagay na natin kung walang Quran at walang hadith, kung Biblia pag-uusapan, tayo kung patunayan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sinasabi rin. Pero dahil bakit? Hindi namin pinipilit yun. Dahil bakit may batayan kaming mas matibay doon, na kung saan ito yung sinabi mismo ng Allah, na ang Propeta Muhammad ay kauli-ulihan sa lahat ng propeta. Opo. Kung sinabi mo na si Muhammad na kaya mong patunayan na siya ngayon ang nakasulat doon sa Deuteronomy 18, Hindi lang sa Deuteronomy, marami dyan. Juan 14:26. Opo. Yung sa Juan 14:26 na tinutukoy doon. 16. Pwede bang basahin mo ang nakalagay sa 14:16 ng Juan kung yun ba'y tumutukoy nga kay Muhammad? Request niya, basahin mo. Hindi, sa kanya sa Biblia. Ikaw na magbasa, pakikinggan ko. Hindi, may Biblia. Sasagutin ko, inuutosan mo. Magtanong ka lang. Magtanong lang siya, magtanong lang. Ako na magbabasa pa. Biblia. Biblia niya na mismo gamitin. Para Biblia niya. Hindi, kahit anong version, lilitaw dun eh. Yung diwa. Ano tanong mo doon? Ang tanong ko ganito, kung ginamit mo, nag-cite ka ng talata, ng 2 talata, na si Muhammad nga yung tinutukoy ni Moises, Deuteronomy 18, ang sabi mo may 1 talata pa, Juan 14. Hindi lang isa, marami dyan. Kung marunong mo magbasa ng Hebrew, babasahin natin. Alam mo na. Marami nga, pero yung nire-request na yung Juan, kung talaga Okay, sige. si Muhammad Okay. nga, ating didiwaan, kung si Muhammad nga yan, Sige. alam sa nakikinig kasi baka mo na-mislead ka ng unang basa. Luceta, Juan 14:16 po direktor. 14:16. Pangaliwalaan sila. Ito ang nakasulat. Makinig kayo. Huwag ka lang madapa. Ang mabanggit mo si Muhammad. Dadalangin ako sa Ama
at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan. Okay. Tanong, yung tinukoy dyan na espiritu ng katotohanan, yun ba'y tumutukoy kay Muhammad? Okay, kaya ito po yun. Unang-una, ito papaliwanag ko muna sa inyo. Hindi po kami naniniwala ng sa Biblia. Kasi bakit? Bato ang galing matibay, ito yung Quran. So, ginagamit natin na pinag-usapan natin, matutunayan natin. Yung nakalagay doon, espiritu. Kasi hindi niya alam. Ano ba? O, siya pala yung nagtatanong. Okay, ganito. Kasi sa ibang salin ng Biblia, sa sinalin ng Greek yan, yung espiritu, paraklet yan eh. Ano ba ibig sabihin ng paraklet? Word of praise. Word of Diba? Kasi hindi tayo pwede bumatay doon sa isang Biblia lang, pero ibang nakalagay doon sa English, ito yung mga aliw, na kung saan hindi espiritu yan. Opo. Okay, nasagot na na. Hindi daw yun espiritu. Sa ibang salin, hindi espiritu, mga aliw. Opo. Ibig sabihin, mga aliw, entertainer. Opo. Anong oras na? Comporter yun. Opo. Time. Oras muna magpaliwanag. Ibain mo na ang itinayo niya. Yan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga Kristiyano ngayon. Sobra ka sa oras. Umpisa ka ng 10:55. Matatapos ka ng 11:10. Muli po, mga Kristiyano, no? Mga kapatid na Kristiyano, napakahalaga po ng paksa tungkol po sa sugo. Kapag sinasabi nga ng Panginoong Kristo sa kanyang talata sa Biblia sa Mateo 24, magsiingat kayo sapagkat sa huling panahon maraming nagpapanggap na bula ang propeta. Kaya isa sa akin pong pinabakbakan itong ating kapatid, ating sinusuri, yung kanyang propesya na ginamit ang Biblia. At bandang huli, kanya namang sinabi, hindi naman namin lubos na pinapaniwalaan yan. Kasi mayroon kaming original na saligan, yung Quran. Bakit gumamit kayo ng hindi nyo pala panipaniwalaan? Ibig sabihin, kung hindi kayo naniniwala sa inyong batayan, piki yan. Dapat sa isang ebidensya, pag ihain mo sa korte yan, pag sabi ng korte, ito ba genuine yan? Opo, totoo yan. Pinapaniwalaan ko po yan. Ito palang ginamit mong talata, nagdududa ka. Kaduda-duda din yung iyong pinapatunayang si Muhammad nga yan. Bakit? Sa referensya mo pa lang na Biblia, nagdadaot ka na eh, nag-alinlangan ka na eh. Sa isang kaso po, hindi pwedeng i-present sa korte yung ebidensya kaduda-duda. Ha? Kaya tandaan ninyo, hindi po si Muhammad, ako na po magsasabi, hindi po si Muhammad ang kinatuparan nung hula sa Deuteronomy 18. Sino po yung tinutukoy doon? Ang kasunod doon, si Jesus. Pakinggan natin ang talata sa Hebreo. Sa Hebreo 8, talatang 13. Tungkol sa una, ay pinawalang bisa upang maitatag ang ikalawa. Kaya nga si Kristo na ang bagong tipan eh. Ibig sabihin, si Moises lumang tipan, susunod naman si Kristo sa bagong tipan. Kaya si Muhammad, wala po doon. Hindi siya yung katuparan sa iyong premisa na ginamit mo ang Deuteronomy. Tapos, sinabi mo, Quran ang inyong batayan. Bakit nag-cite ka naman sa Biblia na hindi naman pala pinapaniwalaan? Ngayon, ang huling sugo na sinasabi rito, hindi naman din po si Muhammad ang huling sugo. Bakit po? Pag huling sugo, tapos na ang mundo nun eh. Huli na nga eh. Bakit namatay na si Muhammad? May tao pa rin. Ibig sabihin, saan galing ang mga salita? Huwag mo sabihin, ang Diyos patuloy na ginagamit si Muhammad, patay na yon. Ang propetang patay na, hindi na po siya pwedeng magpapahayag. Bakit? Patay na eh. Kaya si Kristo, nung siya'y umakyat sa langit, alam niyang aakyat siya, alam niya siya'y mawawala, naglagay ulit siya ng mga nangangasiwa sa iglesia. Basa, Efeso 4:11. At ang Diyos ay naglagay sa iglesia, una, apostol, propeta, evangelista, pastor, at guro. Kaya mabuti pa si pastor, may kapangyarihan pang magpahayag. Pero si Muhammad, patay na, wala na.
Ang huling sugo ngayon, yung ibinigay ng Diyos na 5 opisina. Ano yon? Yung tinatawag na apostol, panahon ng apostol, panahon ng propeta, panahon ng ebanghelista, panahon ng pastor, panahon ng guro. Kaya patuloy na nangangaral yung taong buhay. Yun ang kanyang tinatawag na mga sugo. Si Muhammad patay na. Kung huling sugo si Muhammad, di dapat tapos na ang mundo. Kaya mali po ang inyong premisa na huling sugo si Muhammad. Pangalawa, ang sabi mo kanina, na hindi mo pinapaniwalaan ang Biblia. Lalong-lalo na ito pong masilang bahagi, Juan 14:16. Tumutukoy sa Espiritu. Itong tanong, kung sa Espiritu tumutukoy, ang Espiritu walang laman at mga buto. Basa sa aklat po ng Lucas 24:39. Sabi ni Jesus, Tomas, ako to. Hipuin mo ang aking mga kamay, ako nga. Sapagkat ang Espiritu walang laman at mga buto. Gaya na nakita mo sa akin. Kung Espiritu para, si Muhammad tao yun, di nakita, bakit mo igagamit ng Espiritu? Mislead. Kaya mag-ingat ka sa talata dahil ako, kabisado ko ang Biblia. Ngayon, sinabi niya kanina mang-aaliw, entertainment. Entertainer. Iba naman yun eh. Yung tinutukoy na mang-aaliw, saan nakasulat yun? 14:26 ng Juan. Pakinggan natin ang talata. Ganito. Huwag kayong magulumihanan, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sapagkat ako'y pabaroon sa Ama. At padadalhan niya kayo ng isa pang mang-aaliw na magtuturo sa inyo. Sino daw yung mang-aaliw? Espiritu. Kaya hindi pa rin si Muhammad yun eh. Bakit? Espiritu pa rin yung tinutukoy ng mang-aaliw. Ngayon, kung sabihin mo ngayon, 570 bago lumitaw si Muhammad, kawawa naman yung mga tao. Ang haba ng panahon, walang sugo. Di nagkasala lahat yun. Kaya ibig ko sabihin, hindi huling sugo si Muhammad, lalong-lalo na sa Kristiyanismo, na hindi po nababasa si Muhammad sa Biblia. Mas maigi pa ang mga propeta sa amin nababasa sa Quran. Sino yon? Si Musa. Prophet Musa nila. Si David. Di ba? Mas maigi pa yung aming propeta nakasulat sa Quran. Ang kanilang Muhammad wala sa Biblia. Paano mo i-claim ngayon nga huling sugo yan? Sa San Sinukob, sa Kristiyano at Muslim. Sa inyo lang yun. Bakit? Quran ninyo yan eh. Pero sa amin, mabuti pa si Moises, si Musa, nakasulat. Si Jesus Christ, nakasulat. Si David, nakasulat. Sino bang propeta? Si Zacarias, nakasulat. Si Gabriel, nasugo, nakasulat. Si Muhammad sa Biblia, di nakasulat. Hindi namin tatanggapin huli. Ang tinanggap namin na huli, na sinugo ng Diyos, si Jesus. Basa. Juan 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino daw yun? Sino yung anak? Si Jesus Christ. Tinukoy doon. Hindi siya yun. Hindi si Muhammad. Ito pa, 14:6 ng Juan. Ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sinabi ba na ng Diyos, pamamagitan ni Muhammad? Hindi. Pamamagitan ni Kristo. Office na siya. Kaya wala si Muhammad. Hindi po namin yan kilala sapagkat hindi nakasulat sa kasaysayan ng mga sugo. Ngayon, sugo tayo sa panahong Kristiyano, sa amin na, sa Kristo na era. Sino ang sinugo? Si Pablo. Sinabi doon, Pablo, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sumagot si Saulo, sino po kayo, Panginoon? Ako si Jesus na inusig mo. Magtindig ka sapagkat kita'y susuguin. Dalhin mo ang aking pangalan sa bayan ng mga hintil. Kaya ang sugo namin, si Pablo. Hindi si Muhammad. Kita mo? Wala na si Kristo eh. Wala na si Kristo. Sablo na. Kristo, nasa langit na si Kristo. Nung si Kristo nasa langit na, huwag kayo mag-react. Makinig kayo para matuto kayo. Nung si Kristo ay nasa langit na, itong si Pablo, inuusig niya ang iglesia. Mayroon siyang kapangyarihan sa silid. Alalayan mo yan, baka dadalhin Alalayan mo upang ang mga tao uusigin niya at kaniya pong papatayin. Isang araw, nung naglalakad si Pablo sa Damasco,
Binulag ang kanyang mga mata. Kaya ang sabi niya, sino po kayo, Panginoon? Ako si Jesus na inusing mo, Pablo. Magtindig ka, sapagkat ikay sisid ng hirang. Ano raw siya? Siya yung sinugo. Dadalhin mo ang aking pangalan sa bayan ng mga hintil. Kaya si Pablo, sugo. Si Pedro naman, sinugo din siya saan? Kanyang pinulong ang 12. Mateo 10:1-7. At tinawag ni Jesus ang kanyang 12 alagad. At sinasabi, magsiparoon kayo sa bayang Israel. Hanapin niyo ang mga tupa na nawawaglit. Sino daw ang sinugo? 12. Tanong, sa 12, ando ba si Muhammad? Ala, wala doon eh. Babasahin ko sila doon. Si Mateo, si Pedro, di ba? Si Bartimeo, si Simon, si Judas. Darius. Wala si Muhammad eh. Kung huli, di dapat kahit pa nang doon sa 12 na isama, papayag ako. Wala eh. Kaya nanatiling questionable. Kasi Muslim Ha? kalaban niya. Sino ang naglagay sa kanya? Kayo lang. Nalalaman niya. Sabi sa Biblia, at sila'y naglalagay ng sarili nilang propeta na hindi ko sinugo. Sino daw ang naglagay? Kayo lang. Nasa Biblia yan. Assignment, bahasa yan. Okay. Kaya sabi sa Isaiah, mag-ingat nga kayo sa mga bulaang propeta Mormons kayo? na nagdalian yung tupa sa totoo'y lobo. Ano naging lobo? Ito po ang sinasabi sa Biblia. Sa huling panahon, may mga magpapahayag na sila'y propeta. Ano pa? Ililigaw nila kung maari, pati ang mga hirang. Kaya maraming pastor ngayong ligaw. Bakit? Ang iba, sumama na sa kanila. Bakit? Naligaw din eh. Pero kaya Ganda naman nun. pastor, hindi ko pwedeng iligaw. Bakit po? Binigyan ako patnubay ang Espiritu na siyang ibinigay sa akin upang malaman ko kung ano ang totoo, ano hindi totoo. Kaya, magsaliksik kayo. May panahon pa. Kaya ang sugo na hindi sinugo ng Diyos, bulaan yun. Ha? Anong sabi doon? Halimbawa na lang sa turo. Ito. Sabi sa aklat ng Juan 7:17, kung ang sino mang tao na ibig tumupad sa kalooban ng Diyos, makikilala niya ang turo. Ano makikilala? Turo. Ating puntahan si Muhammad, ano ang turo ni Jesus? At ano ang turo ni Muhammad? Sinabi niya kanina na kung ano ang turo ng propeta, turo ni Muhammad. Moderator lang. Mukhang sumabay ata itong ating kapatid. Inutos ni Jesus sa kanyang mga alagad, magsihayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maligtas. Kawawang propetang Muhammad, walang bautismo. Paano maligtas? Yan. Ha? Isa yan sa sugo eh. Isa yan sa sugo na bautismuhan ang tao. Eh bakit hindi tinuturo ni Muhammad na ang tao bautismuhan? Kaya paano maging tagasunod ni Kristo yan? Paano maging siya ang pinsan pa ni Kristo? Pinsan pa o? Paano maging pinsan ni Kristo? Si Muhammad. Malayo nga lang daw. Malayo nga naman din. Wala. At Wala naman. pinsan daw. Saan galing? Kay Abraham. Nag-site siya talata. Alam ko, ganito yun. Si Kristo galing kay Maria, kay Jose. Ito naman kanyang sinasayit na pinsan daw, galing kay Abraham, doon kay Ismael, na anak pagkaalipin kay Agar. Oh. Eh, panahon ni Abraham, ang layo-layo bago si Jose. Ibig sabihin, sa patriarka, nagmumula ang Kristo sa lahi ni David. Oh, itong si Abraham, may asawang si Sarah, at may anak na dalawa, si Isaac at Ismael. Doon lumitaw ngayon yung kanilang tinatawag na sugo. Oh, magpinsan daw ni Kristo. Kaya kung magpinsan sila ni Kristo, sa ating kasaysayan ngayon, doon sa sugo na sinasabi rito, yung aral. Inaral ni Kristo ang bautismo. Tanong ko sa kanya mamaya, si Muhammad ba nagtuturo ng bautismo? Pag sabihin ng hindi, ay hindi sila magpinsan. Bakit? Sa turo hindi magkaparehas eh. Okay, wala nang kwento eh. Pagdating na propeta lang yung... Kailangan ang propeta, kung anong sugo ng Diyos, kung anong sinabi ng Diyos, yun din ang ipapahayag. Sinabi ni Jesus ganito. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang bautismo. Si Kristo nagpabautismo. Sinabi ni Juan, mali ata, dapat ako ang bautismuhan mo.
Sumagot si Jesus. Payagan mo ako na mangyari ito upang matupad natin ang kalooban ng Diyos. Kaya yung bautismo, saan daw galing yun? Kalooban ng Diyos eh. Eh bakit sa inyo ngayon mga kapatid natin na mga Islam o Muslim? Bakit walang bautismo? Kung propeta si Muhammad, nakalim niya ni Kristo, dapat nagputos din ng bautismo. Ganun dapat yon. Eh kaso hindi. Eh nangahulugan, ang sabi doon sa Deuteronomy, ang Diyos ay maglagay ng isang propeta. Sino yung propeta na yon? Si Kristo. Si Jesus. 1 minute. Oh, 1 minute. Yan po ang aking tinatunayan dito sa gabing ito, na hindi po si Muhammad ang huling sugo ng Diyos. Oh, una, sa batayan natin. Sabi na kanina, hindi naman namin pinapaniwalaan ang Biblia na yan eh. Mayroon kaming original na saligan, yung Quran. Ha? Okay, mayroon pang segundo. Paano ngayon natin paniwalaan yon? Ang batayan niya, hindi siya sigurado sa Biblia. Pag hindi ka sigurado sa Biblia, piki. Bakit? Eh, hindi mo pinapaniwalaan yung ebidensya mo eh. Kailangan patunayan mo according to the evidence. Nakikita natin yung ebidensya. Kaya ako, naniniwala ako. Oh, 10 seconds pa. Naniniwala 10 ako, seconds. bakit hindi sugo si Muhammad sa amin, Kristiyano. Una, hindi nakasulat sa Biblia. O yan. Pangalawa, yung turo. Magkaiba sila ni Kristo. Okay, time. Okay. Dito na sa panig ng taga-Giba, napatunayan niya na hindi sugo si Muhammad ayon sa Biblia. At pinahayag niya na isa lang ang sugo nila, si Pablo. Okay. Oras ng pagtatanong, 5 minuto kang magtatanong. Hindi man tuli yan eh. Pagtanong ka na. Okay, ganito. Okay, natapos ang pagtanong, 11:15. Okay. May mababasa ka ba sa Biblia? Kasi inaanapan mo ko ng pangalan ng Propeta Muhammad sa Biblia. Ito naman ang tanong ko sa'yo. May mababasa ka ba sa Biblia? At sinabi ng Biblia, si Muhammad ay hindi huling sugo. Meron wala? Paano sasabihin na Sumagot ka lang. ito Meron wala? Sasagutin niya. Sasagutin mo yung tanong ko. Ito lang. Hintayin natin kung mali man. Hindi. Hintayin natin matapos. Ang sagot. Okay. Sabihin mo, diretsa doon sa tanong ko. Kasi ang tanong ko lang ganito, madali. Kasi sinabi mo, si Muhammad ay walang nakalagay sa Biblia na siya hindi nakalagay na sugo. Ang tanong ko naman, eto, ulitin ko. May mababasa ka ba sa Biblia na si Muhammad ay hindi huling sugo? Naman. Sagutin mo. Ay, hindi ulit. Ang tanong niya, Meron may wala? mababasa ka ba sa Biblia na huli sugo? Sasagutin mo. Meron wala? Pakinggan mo muna. Paano makasagot? Meron o wala lang. Ito na nga eh. Huwag tayo magbigay ng kondisyon. Sasagutin niya. Ano kung sumagot? Yeah, sagot. Ang sagot ganito. Paano masusulat? Hindi nga sugo. Okay, nasagot na. Okay, ganito. Wala yung... Sabihin mo na walang nakalagay sa Biblia no, na hindi si Muhammad, walang nakalagay sa Biblia na hindi si Muhammad ang huling sugo. Kaya nga, ano tanong mo? Yun nga yung tanong ko. Ito sagot ko. May mababasa ka ba sa Biblia na hindi si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang huling sugo? Ito sagot. Kaya nga wala. Ito nga. Kaya nga wala sa Biblia dahil hindi sa sugo. Wala. Okay, wala. So, maliwanag yan, ha? Wala talaga eh. O hindi rin sinabi ng Biblia na si Propeta Muhammad ay... nakasulat. Hindi sugo. Okay, ganito. Ito, paglilinaw muna. Kasi sinabi mo, pagka meron ng huling sugo, tapos na ang mundo. Kasi huli na. Okay, tapos na. Kung sinabi mo kanina na si Jesus ang huling sugo na nabanggit sa Biblia, natapos na ba yung mundo? Sasagot. Sandali. Wala sa sinabi. Meron. Sinulat ko eh. Sabi niya, ang huling sugo si Pablo. Ayun, sinabi ko. Jesus! Sinabi siya. Jesus, sinabi ko. Sabi niya si Jesus, anak ng Diyos. Layo mo. Sandali. Huwag ka nang ano, kasi narinig ko yan. Narinig ko yan, sinulat ko yan. Okay. Gusto kitang tanungin doon. Well, sinabi mo, nagkamali ka sa sinabi mo eh. Sinabi mo, kapag ka may huling sugo, tapos na yung mundo. At sinabi mo, huling sugo si Kristo. Bakit hanggang ngayon, nananatili pa rin tong mundo? Sagot. Kaya ako nasasabi doon, kasi nag-cite silang talata, 14. Huwag mong yan yung Tanungin mo na. Kaya ako mo yung sumagot. tanong ko sa'yo, yun ang sagutin mo. Kaya ako mo sumagot. Ang layo mo naman ang sagot. Hindi, malayo. Yung tanong ko, maliwanag eh. May mababasa ka ba?
Hintay na, sagutin mo na ako, brother. Mamaya muna yan balatan sa paliwanag. Ang linaw ng tanong ko eh. Ang layo ng sagot ko eh. Explain ko lang ito ha. Pumupunta ka dun sa mga sinabi ko eh. Sagutin mo yung tanong ko. Sagutin mo muna ako. Hintay matapos ito eh. Sagutin mo muna ako. Sagutin mo lang yung tanong ko. Hintay mo tayo eh. Dali ng tanong ko. Kanina kayo nagtatanong sa akin. Kaya Ano problema? sagutin niya. Kung ano man ang sagot niya, kung hindi makatanggap-tanggap, Baliwanan niya. bahala na kayo. Okay. Sige. Itong sagot ko. Ang sabi ko sa kanya kanina, nabanggit ko Wala nang audience. na ang espiritu, Oh, ang layo mo naman. Di naman espiritu eh. Sandali lang muna kasi. Ang layo mo naman. Si Cristo pinag-uusapan natin. Sa espiritu ka pupunta. Hindi naman yun espiritu ang sagot niya eh. Ang layo naman. Yung espiritu. Ang tinatanong ko lang kung huling sugo si Cristo na sinabi niya, pagka huling sugo, tapos na yung mundo. Yung pinakadulo. Yun ang tanong ko eh. Ito ha, ulitin ko ha. Mm. Bakit ko nasabi yun? Ito ha, pakinggan mo. Nagkamali ka. Hindi nagkamali. Mali ka sa sinabi Hindi mo. nga nagkamali. Ay naku, hindi tayo marunong Sige, sige. sumunod sa rules eh. Sumunod muna kayo, pakinggan nyo. Alam ko na sagutin mo, kayo. sagutin mo yan. lang. Ah, wala, hindi tayo nasa. Hindi, wag ka muna kasi Ang sumabay. ganda kasi, nagtanong siya kanina, hindi ka rin ginaganyan. Hindi ka ginaganyan eh. Hindi kasi ang ganda ng sagot ko eh. May ganda tanong ko. Tumakay Mo ka na na pagtanong kanina. Pasugin mo ako at maganda. Tumakay sila pagtanong kanina, hindi ka ginaganyan. Kaya Okay, sige. natin matapos. Ito. Pabayaan mo lang siya sumagot. Huwag mo na mag-react kasi nagtatanong na siya. Audience ng bala magano. Ito yon. Ang sabi ko kanina, kung huling sugo si Muhammad, dapat buhay Ito pa. kayo mga gagaling. Halimbawa, si Kristo nung sinugo, buhay eh. Nakausap ang mga tao eh. Time. Anong time? Wala pa, pambira ka Time naman. ang oras Ang ng ganyan. talungan. Ay, ang ganyan. Ay, ano? Marami pa ako itatanong. Sandali, Limang tanongan yan. Sandali, 5 minuto ang talong. Ayun, sige, ganito yun. Pagka nagtanong ako, papatayin yung oras, hindi tuloy-tuloy, pambira ka Sandali naman. muna kasi may oras ang Isang minuto beses pa eh. lang ako nagtatanong eh. Dami Bias ka. nagtatanong. May pinapabura. Sabi ko 5 minuto. Bias yun, bias. Limang tanongan. Limang tanongan. Sige, pag Pambira naman. Pinabago niya nga muna. Pinapa. Kung ganyan ang rules, sabi natin kanina. Limang tanongan. Dali. Ako nagsalita. Halos 10 tanong Ako nagsabi kanina, inukan niyo ko moderator, di ba? Sabi ko, ano ba yan? Limang tanungan. Huwag kang ganyan, huwag marangin yung Sandali muna kasi Wala pa, pagkakaliwanag ko eh. Wala pang 5 minutes. Kung ganyan eh, magre-resign ako moderator. Tama yan. Sige, maghanap na lang na ibang moderator. Yung hindi bayad. Kayo marunong sumunod sa rules. Okay, ganito. Ito, pangatlong tanong ko. Dali, pagbigyan niyo ako sa tanong ko. Dami ko to eh. Moderator ka lang. Yung timer, hayaan niyo sila kung sino magta-time yan. Hindi, limang tanongan yan. Okay, pangalawang tanong. Okay, tanong. Okay, ganito. Oh. Sinabi mo, ang espiritu walang laman at walang buto. Tama. Ayun si Tama. Sabi ni Kristo. Yun ang sinabi mo kanina. Ayun ni kay Kristo Ito. yun. Oh. Paano kung mabasa ko sa Biblia na ang espiritu may laman at may buto? O, di ba sa inyo? Paano kung mabasa ko? Aaminin mo, mali yung sinasabi mo. Tama, tama. Paano Alhamdulillah. kung mabasa ko? Aaminin mo lang naman eh. Na mali yung sinasabi Mali ba mo. yung sinabi ni Kristo? Hindi nga. Huwag kang lumayo. Sabihin mo lang, may tanong ako sa'yo, yun ang sagutin mo. Huwag kang lumayo. Okay. Ganito. Paano? Sinabi mo, yung espiritu walang laman at may walang buto. Dali lang. Nagtatanong ako, nililinaw ko sa'yo eh. Oo. Paano kung mabasa ko sa Biblia na ang espiritu ay mayroong laman at may buto? O, di ba sa inyo? Paano kung mabasa ko? Aminin mo, sinasabi mo. Mali. Mali si Kristo. Hindi ba si Kristo? Hindi nga. Naglalagay ng alanganin kasi Ito, ganito. si Kristo may sabi nila, hindi ba na ako eh. Okay, pagbigyan natin. Sige, pagbigyan natin. Hindi totoo talaga yun. Pagbigyan natin. Okay. Okay, ganito. Yung espiritu, sandali. Makinig ka. Yung espiritu, damo. Yung espiritu ba saan ba nakatira? O, sabi sa unang Korinto 3:16. Sige. Hindi niyo ba alam kayo ang templo ng Diyos at nananahan sa inyo ang kanyang espiritu? Sa tao, pwede tumira. Nakatira. Oo. Ah, tao. Nakatira. Ha? Nakatira sa akin. Okay. Nakatira sa? Sa akin. Sa tao. Okay. May mababasa ka ba na yung espiritu ay nasa katawan ng tao, Mababasa tayo. nakatira? Eh kung mababasa kung mayroon. Nakatira nga eh. O, di ba- Ang tanong ko, nakatira. Pero sa Diyos. Basahin natin. Kinikano. Lah, kinikano siya. Lah. Sige, sige, tri. Patunayan ko na ang espiritu. Kalma ka lang. Kalma lang, babrad. Gusto mo, naka-stapler lang. Kainan lang. Dapat po ng unang Korinto 3:16 ay ganito. Nasaan bang espiritu na naglakan? Papatunayan ko, nasa tao. Okay, basa. Hanggang matapos. Unang Korinto 3:16. Bala. Unang Korinto. Ingay. Unang
Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos? Nandun. Nasaan doon? Nasa tao. Saan nakatira yung espiritu? Ulitin ko. Naninirahan sa inyo. Sino yung inyo? Okay, ganito. Tao. Okay, nasa Amen. tao. Amen. Okay, Allahu nasa Akbar. tao ka mo. Oh, tao. Okay. Oh. Yung espiritu ba, na tinatawag mo, di ba may tatlong Diyos? Yung espiritu, yung anak, yung ama. So nangangahulugan yung espiritu ng Diyos ay nandun sa bawat tao. Tama? Oh. Mali. Nandun nakalagay. Ha? Okay. Doon nakatira ngayon yung Espiritu. espiritu sa Katawan ng tao. So ilan ngayon ang Diyos kung makikita mo? Moderator, wala sa paksa ang Diyos. Hindi, tinatanong namin eh. Tinatanong kita. Huwag ka lang sa sugo ng Muhammad. Huwag mo lang sa Diyos. Out of from the bar free. Diyos na pinag-usapan. Bako din. Albilido yan. Okay, sige. Pagbigyan natin. Rephrase the question. Okay, ganito. Nabanggit niya. Pangatlong tanong, no? Nabanggit. Dami ng tanong. Pangatlo lang. Huwag ka kumangal sa tanong. O sige. Di ba naman Ganito. minuto ang oras nyo? Sinabi mo, Ay, 5 tanong na lang. yung pastor. Unlimited. Unlimited to. Unlimited sa yan. Okay, ganito. Burong. Sinabi mo, ang pastor, marami. Ikaw, pastor ka rin, inaamin mo. Ilan ang nakalagay sa Biblia na pastor? At sinabi lamang na ilan ang nakalagay na pastor sa Biblia? Eh, kung sabihin ko sa'yo, marami. Sige, basahin mo. Ha? Basahin mo. Eh, kung mabasa kung mayroon na naman. Sige nga, ganito, sige ha? nga. Basa. Hindi, sandali. Kapag ka may nabasa siya, Oo. na sinabi niya marami ang pastor, may sinabi si Kristo na iisa lamang ang pastor. Eh, kung mabasa ko naman may mga pastor. Ha? So, alin ngayon yung tama? Eh, di parang tama. Di ba? Parang tama. Sapagkat ang Biblia, hindi lang sa isa ang nagsasalita, maraming propeta ang nagsasalita din. Hindi salita ng Diyos yan. Salita ng propeta yun. Okay, inaamin mo pastor ka. Hindi salita ng Pastor ka, Diyos. kasama ka ron sa Biblia. O sa mga, Sa Biblia. marami. Sa marami, sa mga, o. Sa marami. Mga Biblia. Sige, pagbigyan natin. Babasahin ko lang? Okay, ito ha? Sa mga lang. Babasahin ko talaga, marami. Sumama na siya dun sa mga. Hindi ko sama siya. Hindi ikaw, sumama ka sa mga. Sumama ko sa mga. Marami. Tama ka sa marami. Tama. Okay, ganito. Magaya na to kay Kibuloy. Okay, ganito. Appointed. Nabanggit niya yung pagbabautismo ni Kristo. Tinatanong ka pa ba? Oo, kasi last question ko lang. Okay, ganito. Sinabi niya yung patungkol sa pagbabautismo. Oo. Okay. Si Jesus, ano ba yung binautismo niya? Okay. At sino sa mga alagad niya ang nagpabautismo kay Jesus? Ito yun. Okay, ganito ha. Wala. May mababasa ka ba sa Biblia na yung 12 alagad ay nagpabautismo doon sa bautismo ni Jesus? Ano yung Wala. bautismo ni Jesus? Yun ang tanong ko sa'yo. Ayan. May binanggit sa Biblia na ganito. Mhm. Bautismo sa tubig, Mhm. bautismo sa Jesus Espiritu. lang, tinatanong ko. Ito na nga eh, sinasagot na lang kita kung ilang bautismo ang gusto mo eh. Babasahan na kita eh. Multiple question. Bautismo sa Espiritu, bautismo sa tubig, bautismo sa apoy. Ano yung gusto? Alin ngayon ang itatanong mo sa akin na bautismo? Ganito yung Ano tanong na ko. yung tanong mo sa akin? Ang ganito, ang tanong ko, anong bautismo ang binautismo ni Yesu Cristo? Ayan, sabi na kay Pedro ganito. Pedro, mababata mo ba ang babatain ko? Kailangan mabautismoan ka sa apoy. Yung apoy kasi tinutukoy doon, hindi literal na apoy, kundi pagdurusa. Amen. Allahu Akbar. Okay, follow-up question ko yun. Akala mo ba last na yun? Last na yun po. Pagbigyan. Okay, Sige. ganito, apat pa lang yun eh. Hindi, tama yun, follow-up lang yun eh. Yun ang pinakatanong ko. Pagbigyan. Sige. Okay, ganito. Sino sa mga apostol ang nagpabautismo ng apoy? Ay, ito na. Sino daw ang apostol? Mga apostol. Nagbautismo. Kasi yun yung tanong ko. Unang nabautismoan dyan, dumanas naman sila ng Hindi, paghihirap. basa ka. Basa. Ito ah. Basa. Ito na nga eh. Basa. Ito sa akin na. Babasa. O, ito. Huwag may papangkin yung ano kasi may suran dyan. Allergic. May sinusunod doon, may sinusunod. Ngayon, sino daw ang nagpabautismo na mga alagad? Patandaan nyo ha, sa Ang apoy sabi daw ko sa kanya, nagpabautismo. ang sabi ko sa kanya kanina, Palisyon lang kayo. na hindi literal na ako yun.
kundi pagdurusa. Basahin mo lang. Basahin mo din ang Ay, ito na nga eh. Mabasa na nga eh. Hindi nga. Ulitin ko ulit. Yung Hindi. pagdurusa na apoy, basahin mo Soy. din. Matuturuan sa mali mong isip, ha? Para malinaw lang. Ang sabi ko ganito, hindi literal na apoy ang tinutukoy ni Jesus sa sagutin niya na bautismo, kundi Wala naman sa sinabi kaya na naman yan. Huwag mo kasi kung ilagay sa isip mo na mali. Huwag mong, basahin mo yung kung ano yung nakalagay. Kaya nga eh. Basahin mo. Gusto kong Ang basahin niya. tinutukoy dito na bautismo sa apoy, hindi literal. Basahin mo. Sabi dito, Wala naman. Ito, bababata mo ba ang babatain ko? Yung sakripisyo yun eh. Ha? Yung sakripisyo nun. Ibig sabihin, karanasin ni Pedro, ang karanasin. Doon ka lang kaharap eh. Saan makita ko. Binawa mo lang eh. Ang binasa mo lang yung babatain ng babatain. Kung yun na yung ibig sabihin ko. Okay na. Yun na yun. Nasaan na yung binasa mo? Binasa ko na, Pedro. Okay, ganito. Ulitin ang basa. Ulitin. Ang tanong ko ganito. Sino sa mga apostol ni Kristo ang nagpabautismo ng apoy? Ulitin ko. Ang bautismo ni Kristo Yun ang ay leksyon, no? apoy. Ulitin ko ulit. Hindi literal na apoy ang bautismo, kundi paghihirap. Okay, ganito. Kung hindi literal yun, nakalagay doon, may sinabi ba si Kristo na hindi literal na apoy yan? Okay. Jesus. May mababasa ka ba? Sa Biblia. Sa Biblia na sinabi ng Kristo na hindi literal yung apoy na yan. Ito, pakinggan mo. May mga bagay si Jesus nagsasalita. Nasaan nga? Basa. Talinghaga nga yan eh. Ibig sabihin. Talinghaga. literal. Rashid. Ano ba naman yan? Rashid. Kanina, Ulitin ko. Ha? Magamat ang tayo mo marami na. layo ng Hindi tanong mo eh. literal na apoy. Ang bilangit doon. Huwag mo ang ilagay sa isip mo na apoy na literal Huwag yun. kang mag-interpret ng Hindi, Biblia. mali. Nakasulat Nakasulat yun. mo eh. Sandali kasi, inihuli mo siya doon na, ano Apoy, eh, literal. mababasa ba na, Literal ba utis mo apoy? Ano yan? Bias. Hindi, kasi, anong stand ng moderator kung huhulihin? Ganun naman talaga dapat yun. Dapat hulihin. Ano ba talaga? Huwag kang ilagay sa akin yung literal na apoy. Maiipit kasi. Kaya nga, maiipit nga. Kaya nito, inaano mo. Iipit nyo. Hindi, pakinggan mo ha. Debate eh. Debate nga eh. Pakinggan mo ha. Okay na. Kaya pinatunayan lang ito na ano. Hindi literal na apoy yun. Patay na tayo dyan sa Biblia yun. Okay na. Apoy literal ng Biblia. Okay na. Yan ang nagsabi na yun. Okay. 15 minutes ano? Makaapoy ng imperno yung ano. Dawa. Facebook. 15 minutes. Okay. Pili nyo lang yung ano eh. Orasan nyo para hindi tayo. 45. Quarter to 11 matatapos. Okay na. O sige, may oras tayo. Kasi kanina parang naiksi yung oras ko eh. Okay, ganito. Unfair, parang Oo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayaw ng moderator na maipit yung ano. Rabbil alamin. Ayaw niyang maipit si ano, pastor. At pasasalamat ay naukol lamang sa nag-iisang Panginoon na si Allah. Allahu Akbar. So kanina po, mga kapatid, mga kababayan namin, kagaya ng sinabi namin kanina, na yung Quran, hindi po kayo kinakalaban. Hindi po kayo kinakalaban ng Quran. Kasi ang una-una yung Quran, inaanyayahan po kayo. Lahat po kayo, mga Kristiyano, mga walang Diyos, mga walang paniniwala, sa banal na Quran, na kung saan pinadala ang Propeta Muhammad, kahuli-hulihan sa lahat ng sugo. Ito po yung nakalagay sa Quran. Ang Quran, nag-aanyaya po sa inyo. Sinabi niya, Ya ayyuhal ladina amanu, 3 beses po tayo tinawag. Kasama po kayo, magkakasama po tayo, lahat. Sinabi niya, Ya ayyuhan nas, yun ang unang pagtawad. Sinabi niya, o kayo isang katauhan. Kasama po kayo, kasama po tayong lahat. Tinatawag ng Quran, sinabi ng Allah, Ya ayyuhan nas, o kayo isang katauhan. Maging walang Diyos, may Diyos man, o walang paniniwala, lahat na tinawag. Pagkakasama po tayo. Pangalawang tinawag niya, sinabi niya, Ya ayyuhal ladina amanu, o kayong mga mananampalataya, o kayong mga nananampalataya na mayroon lamang nag-iisang Diyos. Yun po yung pangalawang tinawag ng Quran, ng Allah. Pangalawang tinawag niya, pangatlong tinawag niya, sinabi niya, Ya ayyuhal kitab, o kayong mga
people of the book, ang kanang kasulatan. Sa lahat po tayo, tinawag po ng Quran. Para ano? Para paniwalaan na ito ay nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala, na nagmula sa nag-iisang Panginoon na si Allah, na kung saan para kasang katauhan. Kasi ang Quran po, para po yan sa yung Quran kasama po ng Propeta Muhammad at yung Quran yan po yan silang dalawa ay rahmatan lil alamin. Sabihin, ito po yung habag sa lahat ng sangkatauhan, sa lahat ng mga nilalang. Kaya ang paniniwala po namin, ang Propeta Muhammad, siya po yung propeta, isinugo po siya. Hindi po siya katulad ng sinasabi niya ng lahat ng mga walang paniniwala sa Islam na ang Propeta Muhammad ay isang impostor na propeta. Hindi po siya impostor na propeta. Kasi makikita po natin, nagbigay po tayo ng mga halimbawa ng mga impostor na mga propeta na lumabas dito. Makikita natin, kahit dito, sa Pilipinas marami tayong makikita na nag-aangkin ng propeta, pero wala sa kanila ang katibayan. So, ang Propeta Muhammad, meron siyang katibayan. Pumunta muna tayo doon, magbigay muna tayo ng mga ilang halimbawa dito sa Pilipinas, yung mga nag-aangkin na sugo, na kung saan sinabi nila, sila daw ay sinugo. Para sa mga tao, na kung saan dito humanib lahat ng tao. So meron po tayo nakikita rito ngayon, makita natin si Kibuloy, kaya naririnig natin, si Kibuloy, sinabi niya, siya daw yung appointed son. The New Jerusalem, nandun sa Davao. Sinabi niya, siya daw yung huling propeta, siya daw yung appointed son, si Jesus Christ daw siya. Inappoint daw siya ng Ama, para ilipat ngayon yung New Jerusalem doon sa Davao. So, ano po, paano ba natin makikita? Paano natin mapapatunayan? Unang-una, ang batayan po ng mayroong tunay na katibayan ng propeta, unang-una, mayroong siyang revelasyon. Kapag wala siyang revelasyon, hindi siya matatawag na propeta, isinugo siya. Kasi ang propeta Muhammad, mayroon po siyang revelasyon na kung saan yung Quran, ito yung pinatutunayan na kung saan para kasang katauhan, na kung saan sinabi ng Quran, hinamon niya. Kung wala kayong paniniwala sa Quran, sige, gumawa kayo ng katulad ng Quran. Diba? Kasi sinabi ng Quran, sige, kung wala kayong pananampalataya, wala kayong paniniwala sa Quran, gumawa kayo ng katulad nitong Quran na to. Kahit isang verse lang, kahit isang aya. Sinabi na. Ayaw maipit yung... Ngayon, kung hindi nyo kaya, katotohanan, kahit na magsama-sama kayo, ay hindi nyo makakaya na gawin ang Quran. Kasi bakit? Paano natin mapapatunayan na itong Quran na ito galing talaga sa Diyos? Na ito ay galing mismo sa nakakaalam ng lahat ng mga bagay sa kalangitan at kalupaan. Halimbawa, nakalagay dito sa Quran. Nakalagay sa Quran. Halimbawa, sinabi ng Propeta Muhammad, nakalagay sa Quran. Mayroong mga, yung buwan, yung araw, itong mundo na to, mayroong mga orbit. At lumalangoy, lumulutang sa sarili nilang orbit. Yun ang nakalagay. Alam natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi marunong magsulat at magbasa. Wala siyang pinag-aralan. Paano niya malalaman? Wala pang astronaut mo, wala pang pag-aaral ng mga scientist mo. Paano niya malalaman na yung mundo, yung araw, yung buwan ay mayroong mga orbits at lumulutang sa sarili nilang orbits? Paano nalaman? Wala sa Meron ba Biblia. nakalagay sa Biblia niyan? Wala. Walang nakalagay sa Biblia. Ang mundo, may tukod, may haligi. Tapos flat ang mundo nakalagay sa Biblia. Eh samantalang sa Quran, sinabi na kanya nakalutang, yasbahun. At mayroong orbit, lumulutang sila sa sarili nilang orbit. Yun po yung pinatutunayan. Kung hindi galing sa Diyos ito, yung Quran na ito, hindi galing kay Allah, paano malalaman kung ito ay guni-guni lamang ng isang hindi marunong magsulat at magbasa na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah. Sinabi ba niya, ang lahat ng bagay ay nilikha sa lahat ng nagaling sa tubig. Ang lahat ng nabubuhay. Ito yung challenge ng Quran eh. Sige, pagtala ka ng may buhay na hindi nanggaling sa tubig. Yan yung challenge ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Kung may pag-aalinlangan kayo,
planeta at lumulutang sa sarili nilang orbit. Ha? Bakit lumulutang? Paano nalaman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? May aeroplano na ba noon? May telescope yun na ba noon? Meron pa yung isa. Yung pinakamaliit na bagay. Yung atom. Paano nalaman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may atom? Eh samantalang yung atom, hindi mo siya yung atom, hindi mo siya makikita kung walang Microscope. Ha? Eh nakalagay sa Quran. Ito yung hamon eh. Kahit sa mga walang Diyos ko, wala kayong paniniwala. Sige. Paano nalaman na hindi marunong magsulat at magbasa? Na mayroong atom. Yung bagay na hindi kaya kabutin ng mata ng tao. 1,400 years, kailan lang nagkaroon ng mga kagamitan? 19th century. Samantalang yung Quran, 7th century, buo na, nakalagay na dyan. So, paano nalaman na itong mundo na to nakalutang? Yung araw, mayroong orbit, yung buwan, mayroong orbit, at lumulutang silang lahat. Ha? At lahat ng bagay na nabubuhay ay nanggaling sa tubig. Yun po yung challenge eh. Ito kung hindi katotohanan ito, katulad mo sinabi natin kanina, si Kibuloy, ha? Si dating Daan, si Eli Soriano, yung Iglesia ni Cristo. Ngayon patunayan nyo na talagang buling-sugo yan. Si Manalo, pati si Eli Soriano. Ito po yung hakon ng Quran sa inyo. Humarap kayo, pagbulaanan nyo yung Quran kung hindi yan ang katotohanan. Mag-produce kayo, kaya sinabi na Allah, kulhata burhano ko ng kultong sabitin. Ha? Sinabi niya, kulhata burhano ko ng kultong sabitin. Yun po sinabi ng Allah. Sinabi niya, kumalap kayo ng ebidensya kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. Kulhata burhano ko ng kultong sabitin. Eh, paano ba namulaan ako na hindi marunong magsulat at magbasa? Paano niya malalaman na mayroong orbit ang lahat ng mga lumulutang sa kalangitan at kalupaan? Yung kalangitan, mga lahat ng heavenly bodies na yan. Paano nalaman lang hindi marunong magsulat at magbasa na yung mundo ba, itong kalangitan pala ay mayroong 7 palapag? At itong mundo na to ay mayroong bahagi na kung saan 7 kalupaan doon. So, paano nalaman ang hindi marunong magsulat at magbasa? Ngayon, pabulaanan nyo kung hindi propeta ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipabulaanan nyo yung Quran dahil yan ang daladala niya na revelation na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Ha? Pwede basahin natin yung mga sinabi ko. Tapos pwede karabasa mo yung sa Surah Anbiya 21, 30 hanggang 33. Okay. Bismillah. Ayan. Hindi, ito yung yung Arabic para Surah Anbiya 21. Okay. Ito. Andyan. Ayan yan. Surah 21, ano lang natin. Kasi baka sabi nyo, i-search nyo po yan sa internet, meron po yan. Tignan nyo po. Babasahin po ng alim natin sa Surah Anbiya 21, verse, ito po yung nakalagay sa 30 hanggang 33. Nakalagay po yan. Ngayon, ito po yung challenge sa inyo. Pabulaanan nyo po yan. Okay. Surah 21, verse 30 hanggang 33. Okay. Opo. 30. Hanggang dito. Kasi basahin natin muna yung original Arabic. Salita ng Allah subhanahu wa ta'ala kasi ito po ang salita ng Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك
ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. Hanggang Okay, sa Tagalog. Ito, 30 hanggang 33. Okay. Ito po yung sinabi ko kanina na nakalagay sa Quran. Hindi baga na pagmalas ng mga hindi sumasampalataya na ang kalangitan at kalupaan ay magkadikit noon bilang magkabuklod na piraso at saka namin pinaghiwalay yaon. At nilikha namin mula sa tubig ang lahat ng nabubuhay na bagay. Hindi baga sila mananampalataya? At inilagay namin sa kalupaan ang matatatag na kabundukan. Kung hindi, maaaring ito ay mauga o gumewang na kasama nila. At inilagay namin ang maluluwang na daan para sa kanila upang sila ay mapatnubayan. At ginawa namin ang kalangitan na isang bubungan, na ligtas at ganap na nababantayan. Datapwat, sila ay tumatalikod, alaong baga, ayaw umunawa sa mga tanda tulad ng araw, buwan, hangin, ulap nito. At siya ang lumikha ng gabi at ng maghapon, at ng araw at ng buwan. Ang bawat isa ay nasa orbito, pag-inog na lumulutang. Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Solar system yun, solar system. So yun po yung sinasabi ng Quran. Ngayon pabulaanan nyo. Kung hindi yan ang galing sa nag-iisang Diyos na ibinigay kay Propeta Muhammad, paano malalaman ang hindi marunong magsulat at magbasa na mayroong orbit pala yung bawat planeta? Yung araw at ang buwan? Eh nakarating ba ang Propeta Muhammad na mayroong plano ng ganong panahon na? Wala. Century? Wala. Eh sabi pa sa Quran, magdala kayo ng isang bagay na hindi nilikha sa pamamagitan ng Tubig. tubig. Ayun yung hapon ng Quran eh. Ha? Ngayon, pagulaanan nyo na ang Propeta Muhammad ay hindi sugo. Kanino nang galing yun? Lahat ng mga nag-aangkin ng mga sugo dito sa Pilipinas sa buong mundo, wala silang revelasyon na katulad dito sa Quran. Ha? Yun yung hamon eh, ng Quran. Patunayan nyo, Quran sa Quran ito may content sabi ko. Say it, reduce your truth if you are telling the truth. Ha? If you are truthful. Magdala kayo ng inyong ebidensya kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. Yan ang hamon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pabulaanan nyo na mayroong contradiction ng Quran, na mayroong pagkakamali ng Quran. Patunayan nyo. Patunayan nyo na ang Propeta Muhammad ay hindi sugo. Pabulaanan nyo. Dahil bakit? Mayroon siyang katibayan na kung saan ito yung banal na Quran na kung saan ibinigay niya ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan punong-puno ng lahat ng katibayan. Una-una ng kanya eh. Sinabi niya, dalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Yung Quran daw, ito ay nagmula sa nag-iisang Panginoon na walang pag-aalinlangan. Walang doubt. Kasi paano ka nagkakaroon doubt? Paano nalaman na may orbit yung bawat planeta? Paano nalaman na hindi marunong magsulat magbasa yan? Aeroplano na ba no? May teleskopyo na ba no? Wala. Kaya yun po yung hamon ng Quran sa inyo. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pabulaanan nyo. Okay. Okay, magtatanong ka lang.